Binata. Naiintindihan ko, magpakababa ka muna. Tatawagin kita kung may kailangan. Naka-Amerika naman, peke pa rin. Siguro yan ang mahinang hear ni Few. Hi, sino ka ba? Tingnan mo kung saan ka naglalakad. Tumayo ka agad. Pasensya na. Hindi sinasadya ni Yun. Lason siya, may lason siya. Kung hindi gagamutin, 1 linggo na lang ang itatagal niya. Gwapo. Ito ang paboritong sachet ni Yun. Kunin mo ito. Huwag kang magalit kay Yun. Swerte mo. Ito ang antidotong sachet. Walang katumbas na halaga. Libre mo lang ito nakukuha. Young Master, sa kalagayan mo, hindi tayo dapat tumanggap ng kakaibang gamit. Hindi ito kakaiba. Ginawa mismo ni Yun ito. Mga tanga, kung ayaw nyo, ibabalik ko na. Ibig ko sana, pahabain ang buhay ng amo nyo. Kung ayaw nyo, ibalik nyo na lang. Gusto ko ito. Salamat. Tara na. Paalam na, gwapo. Kahit papaano may modo. Sulit ang antidoto. Gabi na, nasa labas pa ang may sakit. Bahala siya, wala ako pake. Amoy na hala, pampatulog na insenso. Ikaw pala. Pogi, paano ka nakarating dito? Ikaw ba ang babaeng ipinadala ng pamilyang siya? Ako. Anong problema? Guardia. Tulong. Mamayang magkasama kayo ni Yun para magkakilala ng maayos. Tara na, Lolo. Para sa'yo ito. Salamat. Bakit ka umiiyak? May sakit ang nanay ko, malubha na, mamamatay na siya. Kahit papaano, masasamahan mo pa siya, ng matagal. Hindi tulad ko. Wala na akong magulang. Paumanhin, kuya. Okay lang, sanay na ako. Heto, kunin mo ito. Sabi ni mama, swerte ang tutubing kalabaw. Makakatulong ito sa paggaling mo. Pagmasdan kong ang mabuti. May pagkakahawig ka sa kanya. Binibini. Pagkagising ng pangunahing ginang. Dalhin ang gamot habang mainit pa. Pagpahinahin siya ngayong gabi. Gagaling na siya bukas. Nauunawaan. Maari ka nang umalis. Inay, sobrang sama ng pakiramdam ko. Inay, masama ang pakiramdam ko. Inay, Ang malikmating bruha ay wakas ng natigo. Kasalan natin kay Xiaha sa susunod na linggo. Dapat kang dumalo. Siyempre, sana ay dumating ka. Ngayon na. Binibini.
may natanggap kong balita, ang doktor na walang pangalan, ay dumating na sa Haishi. Humingi ng agarang pulong. Aprobado. Doktor na walang pangalan. Kagabi, parang may narinig akong nagbanggit ng pangalan ko. Panaginip lang ba yon? Binibini, may nag-alok ng malaking halaga para makipagkita sa inyo. Hindi. Ang humihiling na makita kay ay ang inyong kasalukuyang asawa, na si Fu Junheng. Ano ang sinabi mo? Kilala niya ba ako? Kagabi, bakit niya ako hindi ibinunyag? Ischedule ang pagkikita bukas ng hapon sa Fuiwan Tea House. Tigil. Walang galang. Di mo ba kayang bumati ng maayos? Kumusta po, tiyahin? Ano ang tawag mo sa akin? Hindi naman ako ganyan katanda. Kung hindi tiyahin. Madam na lang. Fu Junheng. Ganito ba ang disiplina sa asawa mo? Ganito ba ang pakikitungo sa nakatatanda? Anong klaseng ugali yan? Kahit wala pang kasal. Bilang bagong solta sa pamilya, dapat ka munang lumuhad. At magmano sa mga nakatatanda. Ganyan ang pakikitungo sa biyenan. Karapat-dapat ka ba dyan? Ikaw. Inay, bakit makikipagtalo sa pamangkin? Maselan na nga ang katawan niya. Kung pagagalitin mo siya at mahimatay, hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Sa mahalagang bagay na lang tayo. Tama na. Ayaw ko nang makipagtalo. Pirmahan mo ito bago umalis. Kasunduan sa paglilipat ng mga stock. Kaya, anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Kahit ang mga asawa ng pamilya Fu, lahat ay may 3% na shares sa grupo. Pero itong tandang ito, pinakamabuti niya, swerte lang dala. Sa tingin ko hindi dapat itong shares. Naibigay sa kanya, ngayon ang grupo. Pinamamahalaan ng tiyo mo. Ang may kakayahan ang karapat-dapat. Ang mga shares na ito, dapat talaga mapunta sa tiyo. Ang ating grupo, kailan kaya ang pagkakataon ni second uncle na mamahala? Pinsan, huwag kang masyadong mapanlait. Gusto sana ni Papa na bigyan ka ng kontrol sa pamamahala. Mukhang hindi mo pinaglaban. Sa kalagayan ng kalusugan mo, hindi mo siguro kakayanin. Kahit meeting lang ng grupo, payo ko sa'yo, magpakatambay ka na lang. Huwag kang magpahiya. Itong dalawang asong ito, magaling manapak ng nakadapa. Kailangan kong mag-isip ng paraan para turuan sila ng leksyon. Binubuli niyo ang gwapong Jedge. Huwag ninyo siyang bulingin. Bigyan ko kayo ng regalo. Walang hiya kang bata ka, mang-asar ka pa sa akin. Yun. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Anong ginagawa mo dito? Tatay. Itay. Inanyayahan ko si Yun dito. Asawa siya ng apo mo. Lakas ng loob. Ninyong pagdudahan ang pagdating niya. Hindi po. Itay. Tinuturuan lang namin siya dahil baguhan. Pinapakilala sa mga pamamaraan. Turuan lang. Akala niyo bulag ako. Junheng, sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa ngayon, buong kontrol ni Fu Shichang ang pamilya Fu. Hindi ko pababayaang si Lolo ang madamay sa gulo. Walang problema, Lolo. Nagkaroon lang kami ng munting away. Ayaw niyang magsabi ng totoo. Natatakot ba siya kay Fu Shichang? Mukhang malalim ang pinaghugutan ng pamilya, pero hindi ako papahamak katulad nitong may sakit. Lolo, siya ang nang tatawag sa akin na tanga. Binabastos pa si Kuya Junheng. Ano? Kung sino man sa inyo ang gagambala kay Yun o kay Junheng muli, palalayasin ko sa bahay na ito. Opo, Lolo. Kawawang lumpo, hindi magtatagal ang kayabangan mo. Masarap. Seth, ang sarap. Ikaw ang pinakamagaling, kuya. Dahan-dahan. Lahat ng pagkain ay para sa'yo. Gino, dumating na ang doktor. Yun, may asikasuhin lang ako. Hintayin mo ako dito. CJ. Binibini. Isugod ang kotse ngayon din. Talaga bang ililigtas mo si Fu Junheng? Hindi ba't balak mo? Akala ko dati ang pamilya, ang tagapagtaguyod ng pamilyang siya. Pero ngayon, nakikita kong mali ako.
Marahil, sa lahat ng panahong ito, ang nagpapanatili sa kalupitan ng Xia ay si Fu Shichang lamang. Ngayon sa tingin ko, ang pagtulong sa isang naghihingalo, nabuin muli ang pamilyang Fu. Ang mas mabuting paraan upang wasakin ang Xia. Ngunit ang pagkakakilanlan mo, Panatilihing lihim muna ito. Malalim ang mga balak ng pamilyang Fu. Kailangan kong magpanggap na tanga para manatiling may kapangyarihan. pero, Feng. Kung mabibigo pa rin ang banal na manggagamot, may kailangan akong ipagawa sa'yo. Bini-bini. Huwag kang magsalita ng masasamang pangitain. Kapag namatay ako, aabusuhin nila si Yunyo. Pero inosente siya. Pag wala na ako, hanapan mo siya ng mabuting pamilya. Mukhang hindi niya alam. Ako mismo ang hinahanap niya. Tayo na. paumanhin sa paghihintay, Ginoong Fu. Ito si banal na manggagamot na Wuma. Ang kanyang pangangatawan, parang pamilyar na pamilyar. Paumanhin, Doktor. Matagal ko nang hinahangaan ang reputasyon niyo. Bini-bini. Bini-bini. Doktor, pakisagip po ang aking Panginoon. May problema. Nandito naman ang aking medical na sachet. Ang kanyang mga sintomas, dapat hindi lumalala. Yiking, ipasok ang mga Gumaganda na ang pakiramdam. Doktorang Hiwaga, kayo po. Mukhang gumaling na si Binat. Gumaling na, ngunit ang dugong ito. Huwag kang kabahan. Lason ng dugong ito. May lason ng dugo. Binatang Fu. Alam mo palang lahat na lason ka na pala. Mahaba ang kwento. Doktorang Hiwaga, wala na bang pag-asa? Walang lunas sa teorya. Subalit, kaya ko itong gamutin pagkatapos ng taong pagsusuri. May nadiskubre tayo ngayon. Ang tumulong kay Xiaohai, na lasunin ang nanay ko, ay nasa angka ng mga Fu. Doktorang Hiwaga, maaari mo ba talaga akong pagalingin? Sa buong mundo, walang lason na di kayang lunasan ng binibini. Napakagaling naman, Binatang Fu. Malapit ka nang gumaling. Ano ang sinabi mo? Nakilala niya ang Dr. Ang Hiwaga, na may solusyon daw. Opo, Ama. Pagkatapos ng dekadang pagpaplano, malapit nang makuha ang mana. Hindi tayo pwedeng magkamali. Dapat mamatay ang batang lobong iyon, at asan si Yun na palakasin ng dosis, ngayong gabi. Sabihan mo si Tia Yun na dagdagan ng dosage, ngayong gabi. Papupugutan natin siya ng hininga. Gwapo. Ayos ka lang ba? Doktor, kumusta ang apo? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Ano ang sinabi mo? Tatay. Tay, huwag mo akong takutin ng ganyan. Ama, mahina na talaga si Junheng. Himala na nakapagtagal siya ng ganito. Pakanggapin ng aming pakikiramay, marahil, dapat na tayong maghanda ng libing. Hindi mamamatay ang prinsipe ko. Hindi siya pwedeng Hahanap ako ng elixir ng buhay para sa kanya. Gagaling siya sa elixir. Ama, wala na si Junheng. Pero ang posisyon ng tagapagmana, hindi pwedeng manatiling bakante. Ipagkaloob na kay Jiang. Paano mo nasabi to sa ganitong oras? Ayoko rin nito, tatay, pero dapat mong malaman, kumakalat na ang chismis, na gumuguho ang angkan ng Fu. Tama sila, Tay. Si Jiang ang pinakamagaling, na kandidato natin. Eksakto. Lolo, masisiguro ninyo na hindi kayo mabibigo. Ama, sa puntong ito, bakit pa tayo mag-aatubili, na wala na si Junheng? Malalaman din ng media yan. Kung magpapadalawang isip ka pa, ang pamilya natin, mawawalan na ng kontrol. Tama sila, Ama. Sige na nga. Ako ay pumapayat. Sino ang nagpahayag na patay si Fu Junhee? Kahit dumating ang kamatayan, kailangan muna niyang Binibini. Wala na sila. Doktor Milagro. Alam mong may nakikinig. pinsan mo, kung hindi ako nagkakamali. Darating sila para sa iyo ngayong gabi. May plano ako.
Pero, kailangan ko ang tulong mo. Buhay ka pala. Hindi ako patay. Parang bigo si Tiyahin. John Heng. Ayos ka talaga. Salamat sa langit. Napakaganda nito. Lolo. Nakaligtas ako ngayon. Salamat sa Dr. Milagro. Doktor. Maaari bang ang alamat na doktor na kayang buhayin ang... Ako si, matandang Few, ikinagagalak kitang makilala. Hindi maaari. Ang Dr. Milagro ay isang batang musmos. Eksakto, Lolo. Huwag kayong malinlang ng impostor na ito. Tama siya, Itay. Lolo. Ang gamot na. Galing sa Dr. Milagro ang nagligtas sa akin. Kaya ako, nakaligtas. Muntikan ka ng mamatay. Ano ang ibig sabihin niya? Ibig sabihin, hindi may sakit ang Nalason siya. Ano ang sinabi mo? Higit pa rito. Mabagal ang epekto ng lason. Makinig ka, Hija. Paano mo naman nasabi na ang pamilyang Fu ay may sala? May binanggit ba akong pangalan? Bakit ka nagtatanggol? Ang bagay na ito, dapat imbestigahan. Tingnan natin kung sino ang maglakasang lumaban sa pamilya natin. Dapat kayong magsalita na. Sino ang gumawan sa apo? Anong lakas ng loob? Sino mang magtago ng katotohanan? Babalatan ko silang buhay. Lolo, dahil matagal ng paglason, isa sa kasambahay ang may gawa, at na may regular na access sa kusina. Lolo, isang dekada na akong naglilingkod. Alam niyo ang katapatan ko. Nakita ko si binata ng Fu sa paglaki. Paano ko sasaktan? Tio Liu, maaari ka nang bumangon. Walang duda sa katapatan ni Tio Liu. Hindi ko siya pinaghihinalaan. Ngunit, Binata ng Few, hindi ko. Taon na akong naglilingkod sa pamilya. At, wala akong galit sa inyo. Bakit ko gagawin ang kasuklam-suklam na bagay na ito? May nagtutuo sa akin. Hinihingi ko ang katarungan. Tama si Junheng. Matapat naman si Tiye. Walang ebidensya. Huwag tayong maghula. Ang katotohanan ay hindi nakagapos sa ebidensya. Doktora, may paraan ka ba? Ang bagong gamot ko, nagpaparalisa sa sistema ng nerbiyos, na magsasabi ang tao, ng buong katotohanan, isang tableta lang. Kahit sinungaling, magbubulgar ng lihim, kaya iminumungkahi ko. Lahat ng miyembro, uminom nito. Hindi naman. Lahat ng gamot may side effects. Okay lang ba yan dahil sabi mo? Pag may nangyaring masama, sasagutin mo ba? Teka, naalala ko na. Ikaw pala. Nakita kitang kumakapanot, naglalagay ng kung ano sa gamot niya. Ikaw ang may gawa. Hindi ba? Hindi, malinaw na. Mag-ingat ka sa sasabihin. Nasa akin ang buhay ng kapatid mo. Aminin mo ang totoo. Bakit mo nilason ang pinsan ko? Ako ang naglason. Ikaw nga. Ayaw akong pahiramin ng binata. Kaya nasira ang buhay ng kapatid ko. Ilang taon akong naglingkod. Pero wala siyang awa sa amin. Tiayu. Paano mo nasabi yan? Ilang beses ka na bang hinayaan niyang mangutang? Laging may dahilan. May sakit sa pamilya. Pero pangsugal lang ng kapatid mo. Ngayon, sisi mo pa siya. Walang hiya. Dahil sa pera. Sinaktan mo ang apo ko. Dalhin niyo siya. Binata, sundin mo ang reseta sa 3 araw at makakatayo ka na. Nakamamangha. Himalang doktora. Utang na loob namin ito. Pagkatapos ng 3 araw, kapag nakalakad na, ang apo ko, ako si Lolo Few. Maghahanda ng malaking handaan. Sana'y dumalo kayo. Sang-ayon, aasahan namin ang pagtanggap ni Lolo. Junheng. Maligayang bati, tungkol sa nangyari kanina, huwag mong damdamin. Ang iyong tiyahin at pinsan. Nag-aalala lang at padalos-dalos kumilos. Tama siya, Junheng. Huwag mong isipin ng labis. Tio. Tiya, hindi na kailangang magpaliwanag. Ang mga peking salita, magpapaikli sa iyong buhay. Paano mo hinamak ang aking mga magulang? Kalimutan mo na. Junheng. Magpahinga ka muna ngayon. Tatay. Umuwi na tayo. Ginoo, sila ang may gawa nito. Bakit hindi mo? Alam kong lahat. Sila ang utak. Ngunit sa kasalukuyan, hindi ko pa sila makakalaban. Kailangan kong bumawi. Sa Dragon Rise Group,
Nasaan si Yun? Wala siyang makita. Naku, noong wala ka sa sarili, naghanap siya ng halamang gamot. Tumakas sa ospital. Walang muwang si Yun. Di marunong maglakbay. Mapanganib sa gabi. Hanapin natin siya agad. Gwapo, gising ka na, gising ka nga. Salamat sa Diyos. Saan ka kumuha ng mga halaman? Sa bundok. Mapanganib ang daanan sa bundok. Akyat ng akyat ako, para lang mahanap ang mga halamang ito. Mga damo lang ito. Mga halamang gamot ito. Damo. Bakit ang pabaya mo? Gumamit ka pa ng kamay. Gwapo, hindi ka mamamatay, di ba? Yun. Huwag kang mag-alala. Kapag kasama kita, kahit mamatay man, lalaban ako ng buong lakas. Ano ang sinabi mo? Gumaling na ang may sakit. Impossible. Hindi ba't wala na siyang lunas? Kumpirmado na. Yung hindi kilalang manggagamot, ang mismong nagpagaling kay Fu Junheng. Hinayla niya si Fu Junheng mula sa bingit ng kamatayan. Sabi nila, sa loob ng 3 araw, makakalakad na siyang muli. E di ako, walang kwentang, isinuko ang posisyon sa pamilya Fu. Sa tandang si Xia Qindian. Huminahon ka. Kahit gumaling man siya, ang mga matatanda sa few. Hindi siya pababataong Nako, malas na malas tayo, guguho na ang plano natin. Nakakapagtaka lang. Paano nakisalamuha yung manggagamot sa may sakit na taong yun? Sa akin. Sakalin na lang natin, para walang problema. Tama na. Gago ka. Akala mo ba? Malulutas lahat pag pinatay siya, nandyan pa ang matanda. At ang mga taga-suporta niya, sa kumpanya. Kung mamatay siyang, makahinala, kaming 3, mabibisto rin. Ano ngayon ang gagawin natin? Manunood na lang ba tayo? Habang kinukuha niya ang pwesto ng tagapagmana. Hindi pwede. Sinabi ng babae, kailangan niya ng 3 araw na gamutan. Palitan natin ang gamot. Bakit hindi na lang palitan ng gamot? Ngunit, delikado ba kung kumilos tayo ngayon? Tamang panahon na ba? Hindi namin sinasabing lasonin mo ang sino man. Palitan mo ng ordinaryong pampalakas na halamang gamot, tapos itapon ng maayos sa mga tirang labi. Anong mahahanap nila? Pagkaraan ng 3 araw. Hindi na siya makakatayo. Tama. Ikaw talaga ang laging matalino. Xiaohang. Ikaw mismo ang bahala dito. Tandaan mo, walang dapat makitang bakas ang plano natin. Naiintindihan ko. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ito si Monting Yun. Sino naman ito? Ito si Gwapong Kuya. Ako si Gwapong Kuyang. Si J, Binata Panginoon. Oras na para uminom ng gamot. Teka. Hindi ito ang reseta na ginawa ko. Kuya. Gusto subukan ni Yun. Pwedeng tikman ko muna. Engkantada ka. Hindi ito matamis na syrup. Mapait na gamot ito. Ang pangit ng lasa. Hindi takot si Yun. Huwag kang iyak sa pangamoy mamaya. Isang maliit na subulak. Panginoon. Ang gamot na ito. Napalitan niya ang gamot gaya ng hinala natin. Pero buti na lang. Karaniwang pampalakas lang ito. Ang pait. Ayaw kong inumin. Gago. Uminom ka pa ng 10 araw. At hindi pa rin gagaling. Binibining amo. May epekto na ba? Ano pa bang mararamdaman ko? Hindi ito milagrosong gamot. Kakainom ko lang kanina. Wala talagang walang epektong dala ang gamot sa kanyang kalagayan, ngunit sa kasalukuyan, paano ko maaaring linisin ang kanyang katawan? May ideya ako, maghanda ka ng paligong may halamang gamot. Kailangan kong magpahinga. Tama, paligo gamot. Kuya Gwapo, ako na ang bahala dito. May mga banal na halamang. Magpapagaling sa'yo. Garantisadong panglunas. Salamat sa'yo, Yun ko. Ang Diyos ang manggagamot, hindi naghahanda ng paligo mismo. May sakit na tao. Pahalagahan mo ang karangalang ito. Sino mag-akala, magiging mabait si Ginang sa'yo? Akala ko, hihingi lang siya ng matatamis. Ito. Hindi ito batya, kundi sisid lang may laso. Mapaglaro talaga si Ginang. Binibining amo. Palitan ko ang tubig, hindi na kailangan. Tatagalan ko. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nauunawaan, ang mga halamang ito, siya mismo ang pumitas. Matapat siyang naniniwala na makakapagpagaling sa akin. Ang tapat na pagmamahal ay di dapat tanggihan. Sa akin, dagdag na paligo lang ito. Magsaya ka sa pagligo.
Sulit ang lahat ng pagsisikap. Sayang nga lang. Kung sa reseta kong gamot, mas mabilis ang epekto. Ngunit ngayon, hindi ka na makatatayo sa loob ng 3 araw. Batang Panginoon, napakatalino ng iyong pangitain. Kung hindi ko lihim na pinalita ang sabaw pang medisina ng maaga, nagtagumpay sana ang balak niya. Kilalang kilala ko ang kapatid ko. Palagi siyang padalos-dalos. Kaya minabuti kong bigyan siya ng pagkakataon. Ang ibig mong sabihin, hanggang sa magsimula ang piging, hahayaan kong paniwalaan niya na nagtagumpay na siya. Naiintindihan ko, nagkukunwari kang ang pilay ngayon tapos sa paiging. Bigla kang titindig sa harap ng lahat. Sa ganito, wala silang magagawa kundi isuko ang kanilang mga pag-aari. Hindi natin pwedeng baliwalain ang lasong gamot. Kailangan kong humanap ng paraan na ibalik ito bukas. Tito Liu, nawala ang aking saranggola. Matutulungan mo ba akong hanapin? Bini, tignan niyo. Ito'y bigay ni Kuya Shue. Kung totoong nawala, masisiraan siya ng loob. CJ, Bini, bantayan niyo mabuti ang gamot. Huwag kang aalis sa pwesto. Hahanapin ko na ang saranggola. Bini, nahanap na ang saranggola ninyo. Salamat, Tito Liu. Napakabait niyo. Ang bini ng aming pamilya ay nag-aasal parang bata. Mas mahina ang lasa nito kaysa kahapon. Medyo matamis pa. Teka, hindi ito ang gamot mula kahapon. Imposible yan. Nagpabago na ako ng sabaw ng halamang gamot. Kahapon pa. Wala dapat ditong kapareho. Maliban kung may nagbabala. Patest agad ito. CJ. Kung maiinom niya ng maayos ang gamot, lalong mapapamahalaan natin ang lahat. Walang utang na loob. Nagpakasal ka't naging matapang ka, nandito na ako, di ka man lang babati. Inay, tingnan mo ang asta niya ngayon, bati-bati pa, di pa marunong magpakatao. Tandang bata, alam mo ba, ang magarang buhay mo, ay sa tulong ko lahat. Bakit di ka magmano, para magpasalamat? Liu Wenping, Xia Mingzhu. Akala mo ba, ganoon pa rin ako, sasaktang walang kalaban, ako si... Binibining siya, ginang siya. Pangahas ninyong pinagmano at luhod si Fu Junheng na asawa ko, kayo ang unang tao. Pogi. Siya Akwa na nagtatanggol sa akin. Ikaw pala si Fu Junheng. Mali ang lahat ng chismis. Walang indikasyon ng paggaling, wala talagang pagbabago, mahina pa rin siyang may sakit. Binata Fu, huwag po sana kayong magkamali. Pabigla-bigla lang magsalita si Mingzhu. Nabalitaan naming gumagaling ka na, kaya't dumalaw ka. Salamat sa pagbisita. Pero pwede na kayong umalis. Bayaw. Ngayong magkakamag-anak na tayo sa papel, kakakarating lang namin, papaalisin nyo na agad. Bastos naman ito. Pamilya. Huwag kayong magpanggap. Sapat na ang hirap ninyo sa pamilyang siya ninyo. Alam nyo ang dahilan. Ginang siya. Magsalita ng diretsyo, o hindi ako mag-atubili. Nabawiin ang lahat ng paggalang sa pamilya ninyo. Hindi ko sinabi sa kanya, tungkol sa pamilyang Xia. Paano niya nalaman? Binatang Fu, huwag po kayong magkaintindi. Taos puso po ang aming Sa pagkakataong ito, nabalitaan ko. Ang babaeng magpakasal sa mga tumanggap ng 3% shares sa korporasyon bilang bahagi ng kasunduan. Ang pamilyang ito, sadyang sakim sa pera. Ako wala pong masamang hangarin. Naisip ko lang, dahil hindi matino ang pag-iisip niyo at mahina ang inyong kalusugan, baka pwede. Pansamantalang ilipat ang 3% shares sa pamamahala ng pamilyang Xia. Kapag gumaling na si Yunyo, tiyak na, isauli namin ang lahat. CJ. Talaga? Subali. Bining siya. Huli na po kayo. Ano ang ibig niyong sabihin? Ayon sa lolo, pinoprotektahan niya ang mga ari-arian ni Yunyo mula sa mga manloloko. Kapag gumaling na ang asawa niya, isauli namin ang lahat. Mga manloloko. Sino pa ang nagtanong tungkol sa shares? Isang matandang bruha na kamukhang kamukha mo. Kayong. Tama na. May mahalagang bagay.
kaming asikasuhin. Yun, alis na tayo. Umalis kayo sa daan. Inay. Inay. Paano nyo natitiis ang ganitong kahihiyan? Wala kang alam. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng tagumpay. Fu Shichang, mandaraya ka. Pinabayaan mo ang mga mensahe ko. Nais mong ubusin. Ang kapal mo naman, Fu Shichang. Pinabayaan mo ang mga mensahe ko, kaya sinusubukan mo ang pag-angkin mo ng lahat ng shares. Baban mo ang boses mo. Kailan ko binanggit ang paghawak ng shares? Huwag kang magpanggap na tanga. May kasunduan tayo. Kapag pinakasalan ko siksyakin yun kay Fu Junheng, ibibigay mo yung 3% na shares. Hanggang kailan pa ba ako maghihintay? Subukan mong hawakan ulit ang shares at lalabanan kita. Lalabanan. Kita. Huwag mong kalimutan. Sino nag-ayos ng gulo mo? Kay Baiso noon. Yung tumulong patayin ang nanay ko. Ikaw pala ang may sala. Bakit mo binabanggit? Mga multo sa araw. Masamang pangitain yan. Sabihin mo na. Ano ang problema sa mga shares? Sisihin mo si Zhou Aoshan. Pinagbilinan ko siya ng paulit-ulit. Na huwag mo na banggitin. Ayaw makinig. Nang wala ako. Ginalit niya yung duwag. Ngayon tingnan mo. Sira na ang lahat. Galit na galit ako dito. Sabi ko na. Siya ang problema. Tungkol sa shares, huwag kang mag-alala. Mangyayari din yan. Maghintay ka lang. Maghintay? Hanggang kailan? 2 araw na lang. At babangon si Fu Junheng. Tingnan mo siya. Mukha bang mangyayari yan? Noon, nanatili si Baiso ng ilang taon. Nabagsak din naman. Ngayon, Siya pala ang tumulong sa kanila para patayin ang nanay ko noon. Siya talaga. Binibining Panginoon, ang inyong damit. Narito na sila ngayon. Nadungisan ako. Nakita ko yung gwapong lalaki kanina. Bakit siya nandito? Ako rin sana ang tata. Di ba sinabi kong bantayan si Kim Rally? Saan ka napunta? Mali po ang sinisisi nyo. Kinuha ko po ang gamot nyo. Binibining Panginoon, nakatayo kayo. Huwag kang magsalita. Walang dapat malaman nito. Naiintindihan? Opo. Na pala, may ipinadala ang laboratorio. Ano ang resulta? Ang pinalit na gamot at reseta ng doktor ay magkapareho. Di ba parang? Huwag muna pag-usapan. Maghintay tayo. Ang ibig ninyong sabihin, sa susunod na pag-inom, mahuhuli natin ang salari. Sa akto. Anong lakas ng loob mo? Pinalitan mo ang gamot ni Binibining Young Master. Lumingon ka. Ikaw pala. Binibining Young Master. Noon mo pa pinalitan ang gamot? Ikaw ay kasabwat ng banal na manggagamot. Opo, Binibining Young Master. Nag-alala siyang may manggagambala sa gamot ninyo, kaya ako ipinadala para bantayan kayo. Sandali. Matagal ka nang nakatayo rito. 3 taon na ang nakalipas. Ang banal na manggagamot ay may plano nito ng 3 taon bago pa mangyari. Ano ba ang tunay niyang layunin? Binibining Young Master, sumusunod lang po ako sa utos. Ang mga tanong na ito, dapat niyo pong itanong sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. CJ, hindi na kita pahihirapan. Pero kapag nalaman kong may ginagawa kang masama sa pamilya Fu, magsisisi ka sa akin. Binibining Young Master, bakit mo siya pinauwi? Kung siya nga ay, dahil nakikipagtulungan ako sa manggagamot, kailangan ko munang magpakita ng tiwala. Ang mga bagay na ito, sa kanya ko na mismo itatanong. Miss, Naniwala siya. parang wala siyang hinala. Miss, nahalata ni Fu Junheng ang pinalitang gamot. Ang ating mga tauhan ay nakasubaybay kay Hifen, naghahatid ng gamit sa laboratorio nila. Malamang ay naghihintay ng iyong pagkakamali. Minaliit ko ang duwag na iyon. Binibini, ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang mabahala. May tagaulat pa tayo sa pamilya. Ngunit siya na ang huling barahan natin. Iyan ay bago pa ako dumating.
Ngayon, ako ang tunay na lihim na barahan nila. Hayaan mo siyang pumalit sa akin. Alam ko ang iyong gustong itanong, binibining Few. Ngunit babalaan kita. Tigilan mo na ang pag-usyoso, ngunit maging sigurado ka. Ang aking mga tauhan, hindi ka nila gagambalain. Noong pumayag kang tumulong, mabilis ka nang nagdoktor. May mga patago kang kondisyon. Hindi mo ako tatargetin. Kundi sa pamilya, sa lahat ng paggalang, nagkamali ka ng akala. Kahit may takda ang oras ko, hindi ako magpapakontrol. Totoo, binabala ko ang pamilya. Pero hindi ikaw o si Lolo Si Fu Shichang kaya? Binibining Few. Ang ating kalaban ang nagbigkis sa atin. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Sa dami ng tulong ko sa'yo, dapat magtayan tayo ng tiwala. Kung magtitiwala ka sa akin, pangako kong gagamutin ka ng buo at ibabalik ang yaman ng pamilya. Hihilingin ko lang na ang mga tiyak na tao ay magbayad ng nararapat na parusa. Doktor, sana'y totoo ka. Magandang pakikipagtransaksyon. 3 araw na niyang iniinom ang gamot na ito. Bakit lalong lumalala ang kanyang ubo? Junheng, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Kung hindi ito gagana, pwede nating ipagpaliban muna ang handaan na yon. Kukonsulta ulit ako sa dalubhasang doktor. Lolo, naipadala na ang mga imbitasyon. Masamang pakinggan kung kanselahin ngayon. Huwag kayong mag-alala, gagaling din ako. Mauna na kayo, makakahabol naman ako mamaya. Isang simpleng handaan lang ito, para sa pasasalamat. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Naiintindihan mo ba? Opo, Lolo. CJ. Kung ganoon, kami ni Yunyon, ang mauna na. Lolo, pwede bang samahan ako ni Yunyon? Anong balak niyang itago sa akin? Mabuti nga. Nararapat lamang na, magkasamang dumalo, sa ganitong okasyon ang mga bagong kasal. Yunyon, manatili ka na lang dito sa kanya. Mauna na ako. Paalam na po, Lolo. Hindi ba't gumaling na ang binatang Ginoo? Ma'am, mag-ingat kayo sa inyong salita. May ibang dahilan kung bakit kayo pinanatili dito ng Ginoo. Magandang araw, Unang Gina. Kami po ang inyong personal na stylist. Kumusta na si Binatang Ginoo? Amo, huwag po kayong mabahala. Ang Binatang Ginoo ay darating din kaagad. May bali-balita, si Ginoong Few ay pinagaling ng tanyag na doktor at ganap ng gumaling. Si Ginoong Few, ang batang may pambihirang talino, ngayon ang Angkan Few ay may karapat-dapat na tagapagmana. Mga traidor. Mga balimbing talaga. Tama na ang salita. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala. Lahat ng shareholders ay naasikaso na natin. Kahit palumitaw yang lampiyo, ngayong araw na ito, basta't hindi nila masasaksihang tumayo sa wheelchair, ang karapatan sa mana ay mapapasa atin na ngayon. Magaling. Nangingislap ang takip mata ko nang walang tigil. Sa palagay mo ba si Fu Junheng ay talagang gagaling? Huminahon ka. Nakita ko ng personal yang may sakit. Mukha na talagang Imposibleng makakatayo yan. Tigilan mo ang pag-aalala. Sabi ni Enrique Few, kung magtatagumpay tayo, sa plano natin ngayon, ayon sa takbo ng plano, ang iyong pabuya ay laking halaga. Mabuti nga. Dumating na si Ginang Few. Dumating na si Binibining Few, ang panganay na manugang. Diyos ko, siya nga ba talaga si Binibining Few? Hindi ba't isa raw siyang tanga? Nabalitaan kong kapatid na babae sa ama ni Sia Mingzu. Mas maganda pa siya kaysa kay Sia Mingzu. Ano't manggahas siyang ikumpara ang sarili sa akin. Ang kapatid kong ito, matagal nang hindi matalino mula pagkabata. Sino ang aakalang magpapakabait ang mga napagpaboran ng ganitong tanga? Nakakaawa, siguradong hindi niya kayang mag-solve ng simpleng arithmetic. Hindi ba? May kapansanan siya sa pag-iisip. Matandang Few,
ang panganay na tagapagmana ng Fu ay ang magiging susunod na leader ng korporasyon. Paano mo pinahintulutan? Napakasalan niya ang isang tanga. At saka, malusob na siya ngayon. Nakakalakad na nga ng walang wheelchair. Bakit niya iniiwasan ang lahat? Mga kasinungalingan lang ba ang chismis? Kung ganoon nga, ang posisyon ng tagapagmana, kailangang palitan. Matandang Fu, dapat mo na. Bigyan kami ng maayos na paliwanag. Ngayon din, tama. Dapat ayusin mo ito kaagad. Oo. Ang pangalawang anak na lalaki ng Fu ang tamang kapalit. Bakit hindi siya na lang ang maging bagong tagapagmana? Sumasang-ayon ako. Sang-ayon din. Ako rin. Kayo. Kayong lahat. Tatay. Sa palagay ko, dapat tumigil ka na sa pag-aatubili. Samantalahin natin ang pagkakataon para sa pagpapahayag. Si Junheng ay, hindi pa rin dumarating. Wala na kayong ibang pagpipilian. Sino nagsabing wala ng ibang opsyon? Ang ganda. Tumayo talaga siya. Junheng. Ito. Paano ito nangyari? Pero pinalitan ko ang gamot niya. Junheng. Gumaling ka na? Lolo. Matapos ilabas ang nanunuyong dugo, kaninang umaga maganda na, ang pakiramdam ko. Napakaganda nito. Yun. Hifeng, bantayan mo siya. Huwag mong hayaan siyang mapakabuso. CJ. Mukhang, si Tia ay nagdududa sa kakayahan ni Dr. Namles. O nagmamadali, napalitan ang tagapagmana. Junheng, lahat yun ay hindi pagkakaunawaan. Ang iyong tiya ay nagmamalasakit sa pamilya natin, hindi ba? Matagal ka nang hindi nagpakita rito. Akala namin ikaw ay ngayon ka pa tumayo ng matuwid. Ako, talagang masaya ako para sa'yo. Ganoon ba? Salamat sa iyong pag-aalala. Ngayong ako'y gumaling na. Hindi ba dapat ikaw, Tio, ay magbitiw na sa posisyon ng tagapagmana? Fu Junheng. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang tatay ko ay nagsumikap sa pagpapatakbo ng grupo. Hindi mo ito basta mababawi. Ano ba ang tingin mo sa kanya? Tama, Ginoong Fu. Umunlad ang grupo. Sa pamumuno ni Ginoong Fu, karapat dapat siya sa pagkilala. Huwag kayong maging base. Binatang Fu ay walang karanasan sa pamamahala. Kahit tagapagmana, agad na maghahari-harian. Hindi ito tama. Tama, ang isang taong walang ambag sa grupo ay walang karapatang makinabang. Siya ang may karapatan. Dr. Milagro, nandito ka na pala. Salamat sa pagligtas sa aking apo. Masyado pong mapagbiyaya, Ginoong Maaari ko bang itanong kung sino si Ginoong Fu Junheng? Ako yon. Kumusta po Ginoong Fu? Ako ang asistente ni Ginoong James. Nabalitaan ni Ginoong James ang inyong paggaling. At bilang kaibigan, espesyal siyang nag-invest ng $200 milyon sa Fu Corporation bilang pampasigurong regalo. Junheng, kilala mo talaga si Ginoong James? Imposible. Siya'y isang taong laging may sakit. Paano niya makikilala ang ganyang tao? Mga bayaran siguro ang mga yan. Peke rin ang pondong iyan. Ano? Kaninong tawag ito? Personal na tumatawag si Ginoong James. Kumpirmado na. Magaling, Junheng. Hindi ko inakala na ganito ka pala kagaling. Ngayon, maituturing kong ipagkatiwala ang pamilyang negosyo sa'yo. Ngayon, sinong mag-aalanganin sa aking apo? Kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Junheng, nag-alinlangan ako noon sa takot na hindi ka makakasabay. Kaya naman, ipinagpaliban ko ang pagpasa ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, nawala na ang aking pangamba. Tama ka, dapat ko nang isauli ang pamamahala sa iyo, subalit, dahil baguhan ka pa. Kailangan ko ng panahon para maghanda. Tama si Shichang. Junheng. Dahil may karanasan ng tiyo mo, huwag mong madaliin ito. Hayaan mo siyang manatiling sa loob ng isang buwan. Matuto ka mula sa kanya. Kapag saklaw mo na, buong control ay mapapasayo. Sang-ayon. Lolo, sundin ko ang inyong gabay. Sino ang mag-aakala na gumaling talaga ang tagapagmana ng ngayon lahat napunta sa tandang iyon? Naubos na ang oras. Kailangan kong magbalik sa tunay kong pagkat... Doc. Aalis ka ng maaga. May pinagmamadali. Malaking tulong ang ginawa mo. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos. Hindi na kailangan. May mga gagawin pa ako. Mauna na ako. Sandali. May bagay na kailangan kong linawin. Si Emmer James na binanggit nila ay hindi ko kakilala. Pero kakilala mo siya, di ba? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Malinaw. Na may sarili akong dahilan. Hindi rin libre ang tulong ko. Huwag mo lang kalimutan ang ating kasunduan. Paalam.
Ibigay mo ito sa styling team. Si Yun lang ang magsuot nito bukas. Kakaiba. Ang amoy ng pabango mo. Katulad ng sa asawa ko, ng eksakto. Tama ba? Siguro. Nagkataon lang. Nagkataon? Pero ang pabango ng asawa ko ay prototype ng Fucor na hindi pa inilalabas. Saan mo ito nakuha? Maraming. Peke na produkto ngayon. Parehong amoy ay madalas mangyari. Ganoon ba? Binatang Panginoong Phoebe. Abala talaga ako. Walang oras sa debate tungkol sa paba. Aalis na ako. Bibigyan kita ng wastong pasasalamat sa susunod. Gwapo. Nakarating ka na. Xiao Yun, maaga kang nakauwi. Ang siksikan talaga roon. Natakot ako. Kaya, pinauwi na ako agad ng driver. Ginoo. Hindi ka naman galit sa Ken, di ba? Hindi kita kayang pagalitan. Talaga? Ayos yan. Ginoo, sasama ka bang magpalipad ng saranggola kayo yun? Yun. Maglaro ka muna mag-isa. May mga dapat akong asikasuhin. CJ. Afeng, tawagin mo si Driver Lauma. Opo. Ulat. Sandali pagkatapos magsimula ang handaan, ang binibini ay biglang tumakbo na parang natatakot. Nang makita kong totoo ang takot niya, agad ko siyang inihatid pabalik. Ganoon ba? Opo. Lahat ng salita ko ay totoo. CJ. Maari ka nang umalis. Afeng. Imbestigahan mo ang background ninyo at ang mga galaw ng misteryosong mangpapagali. Mula nang dumating sa Jinshi, Ginoo, ipinagpapalagay mo bang si Madam ay may kinalaman sa manggagamot? Patunayan natin sa investigasyon. Ang usaping ito ay dapat manatili sa ating dalawa. Naiintindihan, ang iyong trabaho ay tapos na. Na-i-transfer na ang bayad. Tandaan mo, pagkatapos mong magbitiw, dalhin mo ang lihim na ito sa hukay. Kung hindi, Lubos na malinaw, sarado ang bibig ko, huwag kang mag-alala. Binibini, naayos ko na. Mawawala na ang kanilang paghihinala. Parang may kakaiba dito. Sana nag-imaginasyon lang ako. Alam kong ang batang lobong iyon ay masama na mula pa sa simula. Dapat hindi na ako nagpakita ng awa sa kanya noon. Dapat pinatay na natin siya. Noong may pagkakataon tayo. Siguro, tulad ng pag-ayos natin sa magulang niya sa aksidenteng iyon. Masyadong mapanganib yan. Alam na ng batang iyan. Ang ginagawa natin. Kapag nalaman niya, naaalala mo ba ilang taon, nating nilalason siya, lahat ng mga taon, ng paglalagay ng lason sa pagkain niya. Muntik na tayong mahuli ng 2 beses. Wala tayong magandang opsyon. Lahat ng daan ay may hadlang. Hahayaan ba natin mawala ang malaking yaman? Ginoong Fiu, tumatawag na naman si Ginoong Xia tungkol sa bayad sa proyekto. Ano ang utos ninyo? Ang kapal niyang. Sirain ang proyekto at humingi pa ng bayad. Kumuha ng 10 milyong dote. Ngayon mas mayaman pa sa akin. Sabihin mo ng diretso, wala ng pera. Sisiyahay na naman. Ang gago. Binayaran natin siya para alisin ang 2 tao. Ngayon bina-blackmail tayo. Sa totoo lang, pagpapaniwala na nawala siya, ay maaaring solusyon. Ang ibig mong sabihin. Ulol, swerte talaga. Sira ang mata ni Fu Junhe, na nahulog sa isang tanga. Bakit? Bakit ang swerte ng gaga na yon? Dapat sa akin ang lahat ng ito. Sinong may kasalanan? Hindi ba't ikaw mismo ang tumanggi sa kanya? Ngayon ikaw ang reklamador. Ginoong Fu. Ano? Magpalit ng tao. Pero ito, hindi ito tama, matandang Fu. Anong mali dito? Ginoong Fiu, magkatugma ang iniisip natin. Hindi ka namin ipagkakanu. Kaso lang, sa sitwasyong ito, kapag pinakasalan siya ni matutulungan ka niya. CJ, usap na. Inay. Ano ibig sabihin ng magpalit? Ang ibig sabihin, ibabalik ng tangang iyon ang mga dapat sayo, mismo. Ang tusong si Fu Shichang, magpapakabait. Mabait man o hindi, kapag nakapasok si Mings bilang bagong reyna ng Fu family, siya mawawala ng saysay. Ilang taon tayong alipin ni Fu Shichang. Panahon na para tayo naman ang maghari. Hindi to madali. Tigilan ang pagiging duwag. Wala akong pakialam, desisyon na iyan. Bisitahin natin ang mga Fu mamayang hapon. Inay, tsaan ninyo. Ano ba ang sinasabi mo? Ano no pinagsasabi mo? Gusto mo ibalik si Yun? Nagbibiro ka ba?
Hindi siya. Bagay na pwedeng ipagpalit ng basta. Kung hindi dapat si Yun ang ikinasal, bakit mo siya pinadala rito? Ito mismo ang uri ng bagay na gagawin nila. Ginoong Fu, pakisuyong kumalma. Kami, wala kaming ibang pagpipilian. Sa simula, si Mingsu sana ang ipadala bilang ikakasal. Pero bigla siyang nagkaroon ng malubhang sakit. Ano? Totoo po, Ginoong Fu. Akala namin kahit medyo mababaw ang isip niya. Malusog naman siya, kaya siya ang ipinadala. Pero, kahapon lang namin nalaman. Mali pala ang diagnosis. Isang katawa-tawang dahilan. Naniwala ka bang paniniwalaan ko ito? Mahirap ipaliwanag, pero totoo ang sinasabi namin. Heto ang medical na report bilang Ang mga dokumentong ito, madaling pikin. Tatay, totoong-totoo ang bahaging ito. Noong panahong iyon, kasama ko si Aosha nang mangyari ito. Hindi kami magsisinungaling, Ginoong Fu. Dagdag pa, isipin mo ang estado ni Ginoong Fu. Noon ay wala namang problema, pero ngayong bumangon na siya. Paano siya magpapakasal? Sa walang kwentang tanga? Tatay, may punto si Ginang Siya. Baka pwedeng pahintulutan ng pangalawang dalaga na manatili pansamantala kung ano man ang pasya ni Junheng. Walang magsisisi o magagalit sa desisyon. Junheng, nasa sa iyo ang desisyon. Hindi siya papayag. Sumasang-ayon ako. Junheng, pag-isipang mabuti. Pabayaang manatili si pangalawang dalagang siya. CJ, basta't hindi ka. Tigil ka dyan. Bakit mo ako pinipigilan? Gusto ko nang umuwi sa kwarto ko at matulog. Gaga ka. Akala mo talaga ito na ang iyong kwarto ngayon. Makinig kang mabuti. Di magtatagal. Ako na ang may bahay ng bahay na ito. Simula ngayon, lumayas ka na agad sa kwartong ito. Sino nang may sabi? Ito ang kwarto naming mag-asawa. Pasensya na at sasabihin ko, ngayon ay magbabago na yan. Liyes ka na. Mahal kong Yun. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, asawa ko. Sinubukan niya, napaalisin ako sa kwarto natin. Asawa ko. Sa kanya ka ba matutulog? At iiwan mo ako. Binibining siya pangalawa. Ang aking pribadong espasyo. Ay hindi mo pakialam. Junheng. Ako. Asawa ko. Balik na tayo sa kwarto natin. Sa kwarto natin. Pero si Yun, simula ngayon, hindi na tayo pwedeng magsama sa isang lugar. Si Junheng, ibig sabihin ba'y pwede na? Talagang hindi. Jun. Laging nagbibiro. Nako, Fu Junheng, nawawala na ba ang isip mo? Binibini. Sabihin mo kay Fu Junheng na ibalik agad ang kanyang otoridad at asikasuhin ang pamilyang siya. At, kung ang kanyang personal na damdamin ay makakasagabal sa plano ko. Kung hindi, Binibini. Mukhang labis na nagagalit ang Diyos na manggagamot ngayon. Baka dapat ay linawin niyo ang mga bagay sa kanya. Sa totoo lang, ang pagpapanatili kay Miss Siar sa estate ay para akitin ang ahas mula sa kanyang lungga. Hindi kailangan. Ang usaping ito, mas gugustuhin kong huwag siyang isangkot sa ngayon. Anong progreso sa investigasyong hiningi ko? Tama ang inyong mga hinala. Ang araw ng pagdating ng Diyos na manggagamot sa Silvercrest ay katulad ng inyong unang pagkikita kasama ang binibining may bahay. Pinabantayan ko na si King King, pero nananatiling mailap ang manggagamot. Hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. Magpatuloy. Tungkol sa iba ninyong hiling. Naimbestigahan ang kasaysayan ng binibining may bahay. Ano ang inyong nalaman? Ang pamilyang Xia. Tinrato siya ng napakasama. Matapos pumanaw ang kanyang ina, si Xia Hai, ay isinama ang kanyang anak sa labas at kerida sa kanilang mansyon. Mula noon, ang binibining may bahay ay laging inaapi. Noong siya'y malubhang nagkasakit, natagpuan siya ng isang utusan na walang malay at may lagna. Kahit dinala sa ospital, nasira ang kanyang isip sa lagna. Pagkawala ng kanyang pag-isip, itinapon siya ni Xia Hai at pinadala sa liblib na probinsya kasama ang kanyang albularyong lola. Pagkaraan, upang tuparin ang kasunduang pag-aasawa, siya'y bumalik sa Silvercrest. Kaya totoo ang kanyang pagkabaliw. Ang buhay probinsya ay hindi makapagpapagaling ng ganoon, maliban kung si lola ang gumamot sa kanya. Ang mga kakayahang medikal na natutunan sa matandang babae, bakit hindi siya bumalik ng matagumpay? Sa pamilyang Xia. Binibini, may isa pang kakatwang detalye. Nakakalito. Kung gayon, ang sakit na ikinamatay ng ina ng ginang ay kapareho ng inyong lason. Ulitin mo. Binibini.
Mukhang mayroong pagtitiktik sa atin kamakailan, hindi pa kilala ang may gawa, baka kaya, gawa ng pamilyang siya. Impossible. Wala silang katalinuhan. Maliban kung kasama si Fu Shicha. Bantayan. Nang mabuti si Fu at ang pamilyang siya. At, maging lubhang maingat. Ji Junhe, ako mismo ang gumawa ng mga ito. Kailangan mong tikman ng maayos. Sige na, subukan mo. Hindi naman masama. Hindi ba ako ang perpektong asawa? Karapat dapat maging asawa mo, di ba? Hindi tulad ng ibang tao, na natutulog hanggang tanghali, pero nagkukunwari, na mabuting asawa, mas mabuti pang mag-alaga ng aso, mas makatutulong pa. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan to. Ikaw ba ang gumawa ng mga ito? Ang galing. Pero, bakit may blonde na buhok dito? Akala ko. AHMM. Tumulong lang si Chef Lee ng kaunti. Oras na ng paliguan mo. Ako na ang bahala. Ako na ang gagawa. Ihahanda ko ang paliguan ni Igwapo. Ikaw at ang mga palaboy na mata. Makati ka nito ng sobra. Bakit walang reaction? Hindi dapat ganito. Ay naku, mali ba ang mga halamang gamit ko? Kuya, Hanggang kailan mo ito itatago sa akin? Aking munting tagapagpagaling. gwapo. Anong pinagsasabi mo? Parang, hindi ko maintindihan. Hindi ko gets. Hindi ko talaga maabot. Maligo na tayo ng magkasama. Siya Chinbyon, ikaw, pangahas ka. Ginagayuma mo si Junhe, papatayin kita ngayon. Huwag mo siyang galawin kung ayaw mong magsisi. Junheng. Ipinagtatanggol mo pa siya, bakit? Tang asterisk talaga siya. Ako ang dapat mong mahalin. Kahit ikaw alam mong tanglang siya, mukhang si second miss siya. Palaging nambubuli sa kapatid, sa sariling tahanan. Ako. Ang pamilya Fu kailangan namin ng mabuting babae, hindi. Batang pasaway na tulad mo, kung hindi mo mapigilan ang galit mo, umalis ka na sa Fu residence. Maglakas loob kang magnakaw. Sisiguraduhin kong, magbabayad ka rin balang araw. Bunso. Saan ka? Nagmamadali? Tigil mo na iyang panggigil mo sa akin. Muntik na akong mabitag mo. Kahit anong mangyari, hindi ko maipapakita ang tunay kong pagkatao. Pero bakit kaya ngayon lang ipadala ang Mingzu dito? Ano na namang plano nila ngayon? Kahit anong pakana mo, hindi mo pa rin mapaibig siya. Nakakaawa ka. Wala kang pakialam. Tama ka, hindi dapat. Pero payuhan kita. Anong payo? Papaniwalain mong ikaw ang pipiliin niya. Perpekto. Ngayong si Sia Mingzo ang naging tagasalo. Mula ngayon, wala nang magniniwala sa ating paggawa nito. Ang tangang si Xia Mingzhu ay wala namang talino kaysa sa loko-loko sa baryo. Sinabi kong pampagana yon, at talagang naniwala siya. Mamayang ilalagay niya ang lason sa pagkain ni Fu Junheng. Ang rekomendasyong ito, 10 beses na mas malakas. Kapag naubos na, sa loob ng 5 oras, mamamatay siya. Kapag wala na si Fu Junheng, ang pamilyang Fu ay mapapasa atin na. Mas mabuti pa, patayin natin silang dalawa. Sa ganoong paraan, walang matitirang ebidensya. Ahahaha. Ang kanilang kamatayan ang solusyon. Mawawala ang lahat ng kainahinala. Ginamit lang si Xia Mingzhu. Alam ba niya ang balak na ito? Kahit hindi man, mararamdaman niyang may mali. Pero, nakakamatay ang laso na ito. Wala na iyon, Fu Junheng. Tiyak may utang ako sa iyo sa nakaraan.
Kuya Junheng. Nagluto ako ng sopang pampalakas, para mabilis kang gumaling. Inumin mo habang mainit. Ngayong beses, ako lang ang gumawa. Walang tumulong sa akin. Talaga? Tikman ko nga. Iinom ka ng sabaw sa kahit sino. Kung wala ako, 100 beses ka nang namatay. Fu Junheng, kahit na dumating ang walang pangalang manggagamot, hindi ka na niya maililigtas. Ang tagal niyang mabuhay, ay dahil lang sakit. Bakit ako mag-aalala? Parang hindi naman siya mamamatay. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin may problema. Sabi mo hindi ka naalala. Bakit ka nandito ulit? Paano mo nalaman? Sinundan mo ako ng sinadya. Paano mo? Nalaman mong pinalitan ko ang gamot? Inakit mo akong pumunta rito. Paano? Nakilala mo ba ako? Pwedeng magbago ang itsura. Pero ang mata ay hindi nagsisinungaling. Ang iyong mga mata, kasintahan ng pagkabata. Noong bata tayo. Nagkakilala ba tayo noon? May ipapakita ako sa'yo. Sandali lang. Paano mo ito nakuha? Kaya, noong unang nagkita tayo, kilala mo na ako. Noon pa man, hindi ako sigurado. Kakakarating mo lang sa Fu Residensya. Akala ko may masamang nangyari sa'yo at naging tanga ka. Iniisip ko, ipagtatanggol kita habang kaya ko. Hindi ko inakala na nagsisinungaling ka pala sa akin. Pasensya na. Alam kong may dahilan ka. Paano kita sisihin? Teka. Hindi ito ang tamang oras. Sinasabi ko sa'yo, ang gamot na ibinigay ni Fu Jiahang kay Xiamings ay hindi pampagana. Ito ay, Lason, alam mo, ikaw lang tangang kapatid ang hindi nakakaalam. ito ay, Mamaya, kakailanganin kita at ng mga para tumulong sa pagpapanggap. Bakit wala pang nangyayari? May iba pa bang problema? gwapong kuya. Lolo, ano nang gagawin natin? Nagdugo ng malakas si kuya. Mamamatay na ba siya? Anong nangyayari dito? Hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam. Ganito na siya nang magising ako. Hindi ko kasalanan. Ano na hinihintay mo? Kunin ang manggagamot. Himalang manggagamot, anak ng aking anak. Ano ang nangyari sa kanya? Nalason siya ng napakalakas na lason. Wala nang lunas. Hindi, imposible yan. Sabi mo gumaling na siya. Nalunasan ang dating lason. Pero ngayon, nalason siya muli ng mas malakas pa. Ibig mong sabihin, may tao. Siya Minzu. Akala ko pa naman mabuti kang babae. Paano mo nagawa ito? Hindi. Hindi ako. Wala akong kaalam-alam nito. Tigil ang pagsisinungaling. Kaninang gabi, nasa kwarto ka ni Junheng mag-isa. Nagtimpla lang ako ng pampaganya para kay Kuya Junheng. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lason. Siya ang nagbigay ng gamot. Hoy! Makinig kayo. Binibining siya. Pwedeng kumain ng padalos-dalos, pero huwag magkalat ng kasinungalingan. Nasaan ang ebidensya mo para akusahan ako? Sa tingin ko, nagdaramdam ka lang, dahil hindi ka nagustuhan ng pinsan ko. Pag-ibig na naging put. Kaya mo siya nilason, Jiahang. Dalhin mo siya sa presinto. Teka. Ako ay, inosente ako. Ginagatasan nila ako. Doc, ang apo ko. Wala na ba talagang pag-asa? Susubukan ko. Pero kahit mabuhay man siya, maaaring hindi na siya makakilos.
at maging komatoso. Opo. Gawin ang lahat para iligtas ang apo ko. Sa labas muna kayo pansamantala. Isang tao lang ang manatili para tumulong sa akin. Diyos na manggagamot. Ako na ang mananatili. Hindi na kailangan. Siyang Madam Fu ang mananatili. Shy, payak lang ang pag-iisip. Tama na. Si Yun na lang ang maiwan. Lahat labas. Maingat po kayo, Itay. Bini-bini. Mahusay ang ginawa mo. Sinadya mong akitin sila rito. Si Fu Shichang, nagplano ng ilang taon para sa mana. Hindi siya susuko ng basta-basta. Pero maingat siya. Ito lang ang tanging paraan. Para mabuking ang kanyang balak. Sa kasalukuyang ebidensya, pwede mo nang... Hindi sapat. Kailangan kong iganti ang mga magulang ko ng makatarungan. Tulad mo. Paano mo nalaman ang tungkol sa... Huwag mong sabihin. Himalang manggagamot. Ang apo ko. Huwag kang mag-alala, ligtas na ang buhay niya. Pero ang pagkagising niya, ay hindi tiyak, nasa tadhana na ang lahat. Mabuti yan. Salamat, doktora. Masyado kang mabait. Aalis na ako. Samahan kitang lumabas. Ang batang lobong yun. 10 buhay ang meron. Hindi natin siya natapos. Anong ikinatatakot? Di mo ba narinig ang peking doktor? Kahit gumaling man siya. Walang silbi yan. Tama. Ang angkan ng Fu. Mapupunta pa rin sa atin. Teka, Paraan mo ako. sandali lang. Bumangon ka. Fu Shichang, tungkol kay Ming Xiu, may paliwanag ang utang sa akin. Kuya Siya, hipag, bakit ang galit? Ginoong Fu, lumampas ka na, sa lahat ng taong to, hindi kita Bakit sasaktan ng anak ko? Fu Shichang, akala mo ba, maduduwag ang pamilyang Xia? Huwag mong kalimutan, ang nangyari noon, may nakahanda akong baho mo. Kung lalampasan mo ako, magkakamatayan, tayong lahat. Hipag, humiram tayo ng pasensya. Wala akong magawa. Akala mo ba makakalimutan? Ngayon habang buhay? Kung hindi dahil dyan, bakit ko ipapanganib ang pagkilos ko? Sige na. Upuan natin to. Maupo ka muna. Halika. Pero hindi dahilan yan, para isakripisyo ang anak. Bakit hindi anak mo ang gamitin? Ang aming Jiaang. Pero kailangan may lumapit muna. Sa batang lobo ng pamilyang iyan, iisang bubong ang tinutuluyan natin, pero tayo pinagbabawalan, parang mga magnanakaw. Naisip kong gamitin ang walang muwang mong anak, pero hindi siya marunong umintindi. Huwag kang mag-alala. Kapag kontrolado ko na ang pamilyang Fu, bibigyan kita ng 10% na shares, bilang bayad sa pamilyang Xia. Dagdag pa riyan. Ang $200 milyong na investment ni James, hahatiin ko sa pamilyang Xia, $100 milyon nito. Isa pa. Nakakuha na ako ng mga pinakamagaling na abogado para sa pamangkin. Makakulong lang siya ng 3 hanggang 5 taon pagkalaya niya. Pagsasama ko si Jiaang sa kanya agad. Mananatili siyang puno ng pamilyang Fu sa hinaharap. Dapat mo tuparin, mga pangako mo. Nasa amin ang ebidensya ng aksidente. Hindi namin. Pwedeng kalimutan ang sikreto mo. Siyempre. Mabuti. Ang usaping ito, nakatala na sayo. Tandang Xia. Aalis na kami. Manghuhut ka pa sa akin? Tingnan natin kung mabubuhay ka pa. Sa tingin mo ba si Fu Shichang, nagsasabi ng totoo? Sa mahabang panahon, hindi siya naging ganon Cab 8, hindi niya kayang. Try rin tayo muli. Maglakas loob siya, nasa atin ang katibayan, nang balak niyang patayin ang sariling kapatid at hipag. Kapag tayo'y ipagkanulo niya, haharapin ko siya agad. Tingnan natin, kung sino ang mas matapang. Nga pala, nakuha mo ba ang voice recorder? Huwag kang kabahan. Nasa akin pa ang recording. Mabuti. Driver, ang kotse, driver, preno. Magpreno ka. Bini, kailangan ng tulong. Huwag na. Ako na ang bahala sa gwapong lalaki. Anong balak mo? Baka may makakita sa atin. King. Anong nangyari? Ano? Aksidente sa sasakyan. Ano ba talaga ang nangyari?
Kakabalita ko lang, nasa daan na sila nang. Bumangga sila sa malaking truck, nasira agad ang sasakyan. Walang natirang ebidensya. Namatay kaagad si Liu Wenping at ang driver. Ibig sabihin, ang tatay mong si Siahay ay mas naging swerte, nasa kritikal na kalagayan pa rin siya. Sino ang nakita nila bago ang aksidente? Fu Shichang. Alam kong kasali siya. Anong? Naiintindihan. Nadala na sila sa ospital, isang patay, isang kritikal. Yung nasugatan. Hindi na matagal. Sakto. Ngayon ay, wala nang natitirang butas. Kapag binitawan na ng matanda ang kapangyarihan, ang Angkan Fu. Kayo lahat, gusto niyong makuha ang pamamahala. CJ. Hintayin niyo muna akong mamatay. Akala niyo hindi ko mapapansin. Ang pakana niyo. Huminga pa si Junhe. Nagsusumamo na kayo. Lalo na ikaw. Pangalawang kapatid. Sa lahat ng taong ito. Akala ko iba ka. Hindi ko inakala. Na ipapakita mo ang tunay na kulay mo. Tatay, wala akong magawa. Nakabinbin ng kontrata ni James at nagkasakit si Junheng para mapanatili ang malaking kliyente. Ako dapat ang pipirma. Kung hindi, ang Fu Corporation ay manunuji ng malaki. Tama siya, tatay. Alam mo namang, delikado ang kalagayan ng Fu Corp. Maraming kalaban. Ang naghihintay na mabagsak tayo. Exact. Kayong dalawa. Kumikita sa pagsisikap ni Junhe. Ngayon ninanakaw ang kanyang pamana. Wala ba kayong hiya? Ang usaping ito ay hindi maaaring pag-usapan. Lumayas kayo sa harap ko. Pero, tatay, Layas. Ang matandang yun. Ayaw bumigay ng madali. Ano na ang gagawin natin? kung hindi siya makikipagtulungan, papaminin natin siya. Tatay, sinasabi mo ba? May paraan tayo. Nangahas talaga silang mamalas pa sa matandang Panginoon. Grabe na talaga ito, binata. Hindi ba tatawag ng pulis? Huwag magpaalam. Tama. Isang hakbang na lang para mapakulong na natin sila. 3 ng permanente. Kapag nagkamali tayo ngayon, sayang lahat ng pagsisikap natin. Ano ang dapat gawin? Makikisabay lang tayo. Sa kanilang laro. May mga bagay na kailangan ng tulong ni Lolo. Mukhang hindi na natin ito maikukubli. Lolo, Yun. Bakit ka? Lolo, kailangan kitang kausapin. Tatay, nagkamali kami. Kalimutan mo na ang sinabi namin kanina. Huwag ka magalit. Ginseng tea itong ginawa ko para sa kalusugan mo. Tatay, inumin mo habang mainit. Tatay, Tatay, sumobra kami kanina. Huwag mo kaming pagkimolian. Naunawaan ko na. Walang pera ang makapapantay sa halaga ng tradisyon habang walang malay si Junheng. Ako ang magbabantay sa kanyang posisyon bilang puno. tama po, tatay. Basta aminin niyo ang pagkakamali. Sa susunod, huwag niyo nang banggitin ito. Tatay, magpahinga ka na ngayon. Aalis na kami ngayon. Yang matandang bukas, hindi na madyay gising pa. Sa pinakamabut, mawawalan siya ng malay tao. Tatay, ibig sabihin ba nito, wala nang makakapigil sa ating landas? Magpupulong tayo bukas para sa bagong mga posisyon. Hindi ko inakala. Nagagawin talaga nila ito. Yun. Buti na lang nandito ka. Pero, kailan mo nalaman? Huwag mo sabihin. Nagpapanggap ka pala. Teka. Kung alam mo na pala balak nila, si John He. Lolo, huwag kang mag-alala. Ligtas si John He. Hanggang nandito ako. Walang mangyayari sa kanya. Dahil, ako ang di kilalang hiwagang doktor. Ano mo sinabi mo? Ngayon dapat natin sila ibagsak ng tuluyan. John Heng. Ang matandang amo. Bukas ka pala. Salamat sa langit.
Bakit hindi man lang kayo nagsabi sa akin? Nabaliw ako sa pag-aalala. Lolo, ayaw naming mabahala ka sa maraming detalye. Ako ang may kasalanan. Pinagkatiwalaan ko pa ang hayop na yun. Nagawa ko ng kasalanan. Sa'yo at magulang mo. Hindi kasalanan mo. Lolo, masyado lang silang matalino at tuso, ngunit magtiwala ka ngayon. Pangako ko. Narinig mo na ba ang balita? Nagkaroon ng malubhang atake si matandang Panginoong Fu kaninang umaga at nahulog sa koma. Ngayong ang tagapagmana ng pamilya Fu at mga desisyonan ay walang kakayahang kumilos. Eksakto. Ngayon na ang araw na kukunin ni President Fu ang buong kontrol sa imperyo at korporasyon ng Fu, yang pangalawang anak ng pamilya Fu, ang walang duda ng susunod na tagapagmana. Narito na siya. Narito na. Salamat sa pagdalo, mga kasamang periodista. Alam naman nating lahat na ang pamangkin kong si Fu Junheng ay nilason kamakailan at ang aking ama ay namatay sa pagkakasakit. Dahil sa matinding stress, ang malawak na imperyo ng pamilya Fu ay hindi maaaring walang pamumuno. Kaya naman, inaanunsyo ko sa araw na ito. Mula sa sandaling ito, ipagpapatuloy ko ang legasya ng aking ama at ako na ang mamumuno sa Fu Corporation. Sa pamilya Fu, sino ba ang may karapatang magdesisyon dito? Ama. Fu Shiqiang. Nilason mo ang sako. At pinagsikapan mong patayin si Junheng. Akala mo ba hindi ko mapapansin ang mga kasalanang ito? Ama, hindi kaya tanda mo na ang umuubos sa pag-iisip mo? Paano ko lalason ang sariling ama? Tama siya, Ama. Ang pagiging makatarungan ni Shiqiang ay kitang-kita ng lahat. Ang mga paratang na walang basehan ay hindi dapat binibitawan. Malamang inaapektuhan na ng sakit ang isip mo. Tama nga, kilala si President Fu sa pagiging makajos. Ang katandaan ni matandang Panginoong Fu, ang sanhi ng kanyang kalituhan. Sinong nagsabing walang ebidensya? Ang lason na ito ay 10 beses, na mas malakas kaysa kapag nalunok. Susuka ng dugo ang biktima. Sa loob ng 5 oras at mamamatay. Mas mabuti pang mamatay silang dalawa, upang walang matirang saksi. Teka, Pexi ang Baidiong ito. Fu Junheng, alam kong galit ka sa akin, sa pag-agaw ko ng posisyon mo. Ngunit hindi mo, maaaring pabulaanan ako ng ganito, gamit lang ang pekeng video. Sino kung nagsabing ito lang ang ebidensya namin? Si Yachin Dion. Hindi ka na nagpapakatanga. Hindi ka ba tagasunod ng banal na manggagamot? Bakit kasama mo siya? Anong kapal ng mukha mo? Igalang mo ang banal na manggagamot. Banal na manggagamot? Ibig mong sabihin siya. Eksakto. Ako si Humi, ang tunay na banal na manggagamot. Ang laso na ito ay hinalinhan mula kay Xia Mingsu nang ako mismo, patunay ng forensics. Tumugma ito sa lab, sa itinapong bote mula sa kwarto mo. May huling salita ka ba? Naiintindihan ko na. Mga lobo kayong nagpapanggap na tupa, nagbabalak laban sa akin. Tio, ang masasamang gawa ay hindi maitatago. Ani mo ngayon ang iyong itinanim. Kayo ang may pasimuno nito. Ngayon, tiisin niyo ang bunga. Hindi ko ito aaminin. Siya ang may gawa. Siya ang utak. Nais kanyang lasunin. Naimpluwensya lang ako. Oo, ang lason ay galing sa pamilya, niyang institusyon. Hindi ko ginawa, wala akong kinalaman. Fu Shiqiang, salbaha ka. Dahil sa'yo ko ginawa to. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin to. Itay, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat. Pagsisikap lang. Napagpas lang ang ginawa ko. Wala akong pinatay. Itay. Sino kung nagsabing di ka pumatay? Tingnan mo kung sino ang andito. Fu Shiqiang. Salot ka. Hindi pwede. Paano ka nakaligtas? Sa bagsak na yon? Nakalimutan mo. Ang tungkol sa akin. Fu Shiqiang. Kahit mamatay ako, isasama kita sa impyerno. Makinig ka, nagsumite na ako sa pulis. Lahat ng krimen mo, maalayag na. Mabulok ka sa bilangguan. Wala akong sala. Wala akong ginawa. Mga pulis, tapos na ang lahat. Si Ryunun. Hindi ka na dapat matakot. Mula ngayon, wala nang gugulo sa ating dalawa o sa ating buhay. Junheng, ako. Andito ako. Lagi akong nandito. Anong ginagawa mo? Tignan mo sila at tingnan mo ang sarili mo. Binabantayan mo ako na parang magnanakaw, walang kahit anong pagkakataon. Anong kalokohan ang sinasabi mo?
Nananakit ng tao ang tigresa. Nananakit ng tao ang tigresa.